Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 17 hanggang November 23. So mga Leo, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of what you want, you have the Devil card. Yes, yes. In the area of what you need, you have the Two of Cups. Wow, napaka-importante nito. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Death card. Wow. Wag mo tong katakutan ha, maganda to. I-explain ko later. In the area of your near future, the King of Cups. Yes. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Two of Pentacles. Wow. Two, you are actually aligned sa higher self mo. So, destiny ito ang nag-play sa buhay mo this time. Congrats po. In the area of your fortune, you have the Eight of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong the Chariot card. Wow, beautiful. At ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Leo sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan talaga para po supportahan nyo ko. Sa tuwing meron tayong free reading for Leo dito sa ating channel. So, thank you po sa tuwing kayo po hindi nag-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy this time, yes, you have the King of Swords. King of Swords is a card of active doing. No, kailangan daw this time around, Leo, especially this week, dapat daw matalino ka at talagang you are actually maparaan pagdating sa mga aksyon mo sa linggong ito. Hindi pwedeng hindi pa nag-isipan o hindi pinaghandaan. Dapat daw talagang ikaw ay ready ka to make a move pagdating sa mga bagay na kailangang aksyonan sa linggong ito. Huwag mong ipagpaliban, huwag mong i-ignore, huwag mong isantabi yung mga problema o mga dapat aksyonan. Just attack it head on so that matapos na yung isang bagay. Narinig ko rin dito, panahon na daw para maging maparaan ka sa kung paano mo daw kakausapin ng isang tao. I'm hearing a conversation, Leo, about something. A hard truth. Meron daw isang mahirap na subject matter na kailangan mo na daw i-address sa isang tao. Kung nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nahihirapan ka, sabi mo, paano ko ba kakausapin yan? Ano ba dapat atake ko? Paano ko ba to sisimulan? No? Marami kang mga ganyan. So now, you will find the solution. You will find the plan to execute it para masolusyonan na yung problema at matapos mo na, ma-end mo na so that everybody in your circle ay magkaroon na ng kapanatagan tungkol sa isang issue o isang bagay. Okay? At the center, you have the Four of Cups. This is your energy for the whole week. No? Kitang-kita ko rito, Leo, yung dismaya mo. Parang merong kang disappointment about something or someone, whether hindi natupad yung pinangako sa'yo or meron kang inasikaso na nauwi sa wala, meron kang mga ginawa and then sabi mo, ano ba yan? Nawawalan na ako ng pag-asa. Hanggang dito lang ba talaga ako? Bakit hindi ako makalarga? Bakit hindi ako maka-advance? While other people, napakadali para sa kanila na gawin yung isang bagay. Bakit hindi ko makuha yung sa akin? So, your spirit guides are actually telling you, huwag kang mag-alala. Darating din yung hinihintay mo. Maaring sa ibang paraan ito ibibigay, maaring iba yung itsura niya, pero kung ano talaga yung nais mo ipagkakaloob sa'yo. Kaya ngayon, Leo, maging receptive ka, no? Maging bukas palad ka, but at the same time, you need to be appreciative of what you have, ha? Pahalagahan mo yung binibigay sa'yo ni God, mga maliliit o malalaking naibigay niya sa'yo so that ma-appreciate mo yung mga bagong darating. Okay? Clarify natin yan. The Four of Cups. Siya nga pala, Leo, since ito po ay weekly reading, ano naman yung mga pangarap mo o goals mo this week na gusto mong i-claim at i-manifest sa buhay mo? For example, I claim this week ma-approvehan na yung visa ko. I claim this week matawagan na ako para makalarga na ako sa project namin. O kaya I claim this week kausapin na ako ng manager. Mga ganyan. So,
What are your goals na gusto mong i-claim? Comment down below. It will come true. Okay? The Four of Cups. The Hanged Man. Yes. Ngayon, sabi ng yung spirit guides, sa kabila ng mga delays, alam ko nakakaramdam ka, Leo, ng mga delay na parang ang tagal-tagal, ang haba-haba ng proseso, bakit ang bagal, no? Sa panahon daw na ito, ay kalamayan mo ang iyong puso para makaisip ka ng tamang paraan, tamang diskarte, at magkaroon ka ng world view, no? Lumawak ang iyong pangunawa na darating din yung hinihintay mo. Narinig ko dito, divine timing eh. Siguro meron sa inyo may tinutumbok, may hinahabol, may gustong sungkitin, pero hindi mo pa siya makuha-kuha kasi nga divine timing is at play. So ngayon, sabi na yung spirit guides, makakahanap ka ng bagong diskarte. Kaya importante, Leo, maupo ka, pag-isipan, pag-usapan, para maplansya mo, makita mo kung saan ba ako nagkakamali, ano bang mga dapat ko pang ihanda para dumating na ito. So, you are now closer to the blessing na hinahangad mo. Ang kailangan lang ma-figure out mo kung ano yung dapat mong itama sa sarili mo o sa galawan mo para mag-meet ka na doon sa destined mong path na ito. Okay? Parang ganun. In the area of what you want, you have the Devil card. I'm hearing parang gusto mo nang kumawala sa isang sistema, sa isang ugnayan, or sa isang lugar, pero naghahanap ka ng paraan kung paano mo to bibitawan. Because the Devil card is a card of letting go. So, ramdam ko yung desire mo na bitawan siya or kung ano man to, pero nahihirapan ka maybe because either you're afraid of retaliation, you're afraid of baka anong mangyari sa susunod o hindi maging maganda ang bunga, no? Nakita ko yung fear mo kaya parang naka-lean in ka pa rin dito at nahihirapan kang maghanap ng paraan kung paano ka bibitaw. But your spirit guides are really telling me may paraan. Okay? Lawakan mo lang daw ang isip mo. Talasan mo ang isip mo, no? Learn to create something na makabagong paraan para makabitaw ka dyan. Kasi meron at merong paraan. Nahihirapan ka lang dahil sa takot mo na baka anong mangyari. Kasi nga, syempre, very, very unclear yung mga dako paroon. Narinig ko parang gusto mo na umalis sa trabaho, iwanan yung partner mo, o kaya gusto mo na magbago ng lugar kasi parang sobrang toxic na at parang hindi mo na kaya yung galawan dyan. And you want something to end with a death card here. Gusto mo nang putulin yung mga bagay na masakit. Sabi mo, hindi ko na kaya to, bitawan ko na to. So, clarify natin yan. Siya nga pala, Leo, 10 kayo nanonood ng ating reading today. Comment down below. 10 po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng reading natin. The Devil card, the Ten of Swords. Yes, masakit na. Super sakit na nito. Kaya sabi mo, bitaw na ako, bitaw na. Ayoko na, hindi ko na kaya. Parang lahat na ginawa mo, maayos lang to. Lahat na sinubukan mo, pero ganoon pa rin, very, very painful pa rin. Ang Ten of Swords po, talagang rurok to ng pain eh. Talagang sobra na, parang you're on your breaking point and you want this to stop. Sabi mo, kailangan ko nang makabawi, makabangon at bitawan yan. So, ramdam kita. And I'm praying na makabitaw ka na sa bagay na ito. Kung ano man yan, sa trabaho, sa pamilya, sa lover, sa buhay, sa problema, kung ano man po yung issue ninyo, ramdam ko yung desire mo na matapos na yan. Okay? In the area of what you need, you have the Two of Cups. What you need this time daw, Leo, is communication. Meron ka daw kailangan kausapin na importanteng tao. Maaring ito yon, si King of Swords. Someone that is very, very tactical, very analytical, someone na talagang, I don't know why, parang backer mo ba to o connection mo? Siya yung taong baback up sa'yo eh. Parang, sige, supportahan kita dyan. Parang connection mo siya. Whether dati mong boss, supervisor mo, katrabaho mo, or someone you know that will be, you know, sorry, may ubo pa ako this time. Natitirang ubo pa to, so pagpasensyahan niyo po yung mga kahol ko, okay? So, back in our reading. Sabi ng yung spirit guides, you need to talk to this someone. At siya yung parang magpaplansya at mag-aayos ng mga bagay na ito at tutulong sa'yo para makalarga ka na at makabitaw ka na sa bigat na yan. Okay? Clarify natin. The Two of Swords is being clarified by
The devil card. Wow, 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 wow. This conversation with this someone na talaga namang very authoritative, matapang, matibay, o baka nga siya yung devil energy, maaaring din ganyan. No, kung siya yung taong ito na pumipigil sa'yo para makamit mo yung gusto mo or ma-accomplish mo yung isang bagay, kailangan doon na mataimtim ang pag-uusap. Leo, sabihin mo na daw yung truth. The truth and nothing but the truth. Maging prangka ka na daw, no? Sabi dito, wala nang paligoy-ligoy. Say it at it is para makabitaw ka na dito. Especially here, with the King of Cups, para bumalik yung balanse ng buhay mo. Pag-usapan na daw. And kalmahan mo lang, Leo. Use your head. Huwag mo daw pangunahan ng emosyon. Huwag kang bigla-bigla sisigaw, magagalit, maiirita, mawawala ng pasensya. No. Kailangan kalmado ka sa approach mo na ito para lahat ay mabitawan mo ng maayos, walang hard feelings, walang pangit na balik, kumbaga. Para totally yung ending niya ay maayos at wala nang hang-ups pa, kumbaga. So, talk, pag-usapan para matumbok mo na, ma-pinpoint mo na at ma-address mo na yung mga negatibong bagay na pumipigil sa'yo in your achievement, di ba? So halimbawa, meron kang partner na pinipigilan ka halimbawang makuha yung gusto mong pumunta ng Japan. So pag-usapan nyo yan ng partner mo. Sabi mo, ito lang yung chance natin for financial gains, 'di ba? So kailangan ipaunawa mo sa kanya so that this energy ay mabasag, maputol yung kadena na pumipigil sa iyo para makapag-advance ka, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong death card. Yes. Ngayon, sabi dito ng yung spirit guides na gusto mo nang matapos yung pagkalugmok or yung pagdudusa mo sa isang bagay na parang hindi ka na masaya. You've been working so hard to achieve more, to get more. Pero parang yung prosesong ito, hindi na maganda or gusto mo nang makawala doon sa bigat ng problemang iyon. O sa ginagawa mo na yan na umiiyak ka na, talagang sukong-suko ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. You want to end that eh. Gusto mo nang matapos yung part na yan ng life mo. Sabi mo, kailan ba ako aasenso? Kailan ba matapos ng problema na to? Kailan ba ako makakabawi? And here, ramdam na ramdam ko yung desire mo na makawala doon sa pattern ng bagay na talaga namang mabigat. And here, sabi rito, makaisip ka ng paraan para makuha mo na yung desire mo at wala lang stagnancy sa life. Okay? Clarify natin si death card. A death card is being clarified by kaya daw, Leo, importante talaga na ikaw ay upfront. Sabihin mo na, kailangan daw ikaw ay harapin mo na yung truth para lumabas na yung ending para maharap mo na yung bagong simula. Okay? A death card. The Nine of Swords. Sabi dito, alam daw ng yung spirit guides na problema ka. Marami kang mga alinlangan, duda, pangamba sa mga magaganap. And you just need this time para maisip yung tamang paraan. Sobra-sobra na lahat ng problema mo eh. Hindi ka na makatulog, sa ma-view, talaga namang naapektuhan na yung mental health, physical health. Siguro napapansin mo yung resistensya ay bumababa, kakaisip sa mga to, no? So panahon na daw para putulin yan. Putulin mo na lahat ng mga alinlangan mo, stress mo, anxiety mo, overthinking mo, pangamba mo sa isang bagay because matatapos na daw yung mahirap na parte at makukuha mo na yung bagong bagay na magpapalinaw ng direction mo moving forward. Okay? So, hang on tight there, Leo. Labanan mo yung negatibo mong iniisip para makalarga tayo at makapag-move on na. Sisibol ulit ang araw sa buhay mo. Oh. So, kung meron man daw natatapos, huwag mo daw pang hinayangan yung ending kasi may meron pang bagong simula. Okay? Ay, ba't ko kina-clarify? Wala pa pala. In the area of your near future, you have the King of Cups. In the near future, mararanasan mo din, Leo, yung kapanatagan ng puso mo. Makakawala ka na sa lahat ng painful things at wrong pattern o wrong kadena from someone or something na talagang pumigil sa'yo for a long time. Tapos na yan, ending na ng talagang mga pinaproblema mo. At eto ka sitting pretty ka dito, enjoying your quiet life,
Kahit na ba magulo yung paligid o may problema pa rin here and there, pero ikaw mismo sa puso mo panatag ka na. So yun naman ang importante, 'di ba? Ang kapanatagan, peace of mind, and tranquility and kaayusan ng buhay. Ramdam ko you will reach that destination. So congrats po. Basta ang importante, Leo, tapat ka, honest ka sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, para makuha mo yung desires mo. Kasi kung ikaw mismo hindi mo alam ang gagawin o kaya paiba-iba ka ng gusto, paano natin mararating ito? Itong estadong ito na tahimik na buhay. So para marating mo to, dapat dito pa lang, alam mo na, malino na sa isip mo yung ayaw at gusto, kung ano yung mga handa mong putulin, tapusin sa buhay mo na hindi na importante o hindi na mahalaga para makarating tayo dito. Okay? Clarify natin to, the King of Cups. You have the Page of Pentacles. Yes. You are now busy in the near future sa isang bagong endeavor. Whether, halimbawa, busy ka na sa bagong negosyo mo, or meron kang bagong trabaho, or meron ka ng bagong ginagalawang mundo, na doon talaga successful ka, nag-excel ka. So sabi sa'yo na yung spirit guides, patuloy mong linangin yung bagong gagawin mo ha. Pagkatapos mong bumitaw sa mga to, pagkatapos mong makuha tong bagong blessing, just do your best to excel para magkaroon ka ng progress sa life. Kapag napag-aralan mo tong mabuti at talagang nakuha mo yung tamang ritmo sa bagong blessing na ito, panatag ka na moving forward. So congrats po, okay? In your challenge, you have resentment. Meron ka daw bang mga hinanakit sa puso mo, Leo? Mga sama ng loob, mga kinikim-kim na mga issue, panahon na daw para i-release yan, para makalaya ka na sa bigat at mawala na sa buhay mo yung negative energy. Now, the message of arrogance, not seeing flaws hinder growth. No limits to learn and improve, humility, awareness, and growth. Sabi dito dapat daw, matanggap mo yung mga pagkakamali mo. Maging mapagkumbaba ka na i-accept na mali ako dito, ako yung naging rason ng problemang to, dapat accountable ka sa mga ginagawa mo at huwag mataas ang ere. Learn to accept your defeat, accept your flaws, accept your sins. Yung mga maling ginawa mo, okay lang yan, lesson learned na lang. Tanggapin mo yun, mas magiging maganda ang andar mo, okay? In your challenge, you have the Two of Pentacles. Yung Two of Pentacles dito, sabi na yung Spirit Guides, panahon na daw para balansehin mo ulit ang buhay mo. Kung dati nakafocus ka sa isang bagay, hirap na hirap ka doon, at parang na-sacrifice mo yung ibang bagay. Halimbawa, you've been working so hard sa isang negosyo o trabaho to the point na yung iba pang importante sa'yo, napabayaan mo. Halimbawa, mga anak, yung bahay, yung passion project mo, napabayaan mo siguro, kaka-focus dito. So, panahon na daw para lahat ng mahalaga sa'yo, matuunan mo ng tamang atensyon so that lahat sila gamay mo. Narinig ko din, sabi na yung spirit guides na huwag ka na daw tumanggap pa ng mga responsibilidad or obligasyon na hindi mo na kaya. Learn to say no kapag alam mong punong-puno na yung schedule mo o punong-puno ka na, no? Dapat daw matutunan mo this time, Leo, na i-reject. In a nice way naman. Kayang-kaya mo namang sabihin yan ng magandang paraan para mahindian mo yung isang bagay na hindi mo na talaga kaya. Kasi punong-puno na yung kamay mo eh. Yun ang kailangan mo isipin this time, okay? Halimbawa, sa pamilya, lahat na ng gastos, ikaw na ang sumasagot. Tapos bigla-bigla, sabi ng kapatid mo, kailangan daw niya ng ganito, ganyan. So, learn to say no. Sabi mo, puno na yung kamay ko, kailangan ko ng balansehin ito. Kapag binayaran ko pa yan, masisira yung budget natin. So, learn to say no kapag alam mong sobra-sobra na at hindi mo na kaya. Okay? Two of Pentacles, the Two of Swords. Yes, wow. Saan isang two? Two, two, two. Tatlong two na to. Two, two, two. You're aligned talaga to your higher self. Siguro minsan may isip mo, bakit ko ba ginagawa to? Bakit pa gustong gusto ko tong puntahan? Bakit gusto ko na tong iwan? Minsan hindi mo maintindihan yung kilos mo, no? Pero alam mo, yun ang gusto mong gawin eh. That is your higher self dictating to you kung ano yung dapat mong gawin sa lupa. So, yung higher self mo, pinoprotektahan ka niya at ginagabayan ka niya sa tamang direksyon. Okay?
Two of Swords, confirming our Two of Pentacles, sabi rito, you need to decide. Okay? Kailangan talaga, no is a no, yes is a yes. Rejection is rejection. Dapat lagi kang magde-decide para yung mga pinapangalagaan mo, makip mo sa life mo. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Kailangan talaga nag-iisip ka. Parang sabihin mo, kaya ko pa ba yan? Yes or no, yes or no. No, sorry po, mga ganyan. So, learn to be decisive. Hindi pwedeng oo lang ng oo, nang hindi nag-iisip. Okay? In your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Panahon na daw para ma-appreciate mo at pahalagahan mo, maging masaya ka sa mga bagay na binibigay sa iyo ni God. Okay? Alam daw niya, marami ka pang hinahangad. Especially here with the Four of Cups. Marami ka pang gustong makuha. Marami ka pang gustong ma-achieve. Pero sa ngayon, pahalagahan mo daw yung binibigay niya so that ma-convince mo sa universe na yung ibibigay niyang sunod, papahalagahan mo din. Okay? Surrendering to the journey, release control. Yes, i-release mo daw yung control mo sa isang bagay. Just do it. Overthinking, nilalamon ka ng overthinking, pangamba, alinlangan, itapon mo sa area yan. And let God direct your life forward. In your fortune, meron po kayong the Eight of Cups. Napakaswerte mo, Leo. Dahil this week, magagawa mo na daw iwanan, bitawan, layuan, yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. So, darating sa'yo yung realization at lakas ng loob na mag-move na. O halimbawa, this time around, lalakas na yung loob mo na bitawan na yung relasyon na yan, or bitawan na yung project na hindi na para sa'yo, or bitawan na yung isang pangako na hindi naman natupad, mga ganyan. So, you are now realizing the truth with the presence po ng eclipse dito. Yan po ay symbolismo na talaga namang nakukuha mo na yung katotohanan about something. You are searching for the truth sa simula at eto naman dumating na yung truth. Kaya ready ka ng bitawan at iwanan yung mga bagay na hindi na talaga for you. Which is good for you, ha? Kasi minsan alam mo mahirap to. Mahirap bumitaw sa mga bagay na akala mo forever na, akala mo importante, hindi pala. Pero ngayong linggong ito, magagawa mo yan ng maluwag sa puso mo at matapang na a-action ka away from it. Okay? Good for you. The Eight of Cups, the Eight of Swords. Wow. 8-8 is all about abundance. So, babalik na daw yung sigla at kasaganaan sa isang aspeto ng buhay mo dahil iniwanan mo na yung negatibo. So, with the Eight of Swords, confirming our Eight of Cups, kung dati takot na takot kang umalis o bumitaw kasi sabi mo, wala na ako ibang pupuntahan, hindi ko kaya doon, mahina ako, ganyan-ganyan. Pero ngayon, napakaganda nito, lalakas na ang loob mo na kumawala doon sa shell mo na akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Mabibitawan mo na at makaka-let go ka na doon sa limitado mong space. And you are now finding your voice. Tumatapang ka na, nagiging independent and empowered ka na para sumuong sa bagong aspeto ng buhay mo. At hindi ka napapayag na makulong sa isang paniniwala na hindi mo kaya, na hindi mo kayang pumunta doon mag-isa, na hindi mo kayang tumayo sa sariling paa, no? Now is the right time for you to spread your wings and get out of this prison na pinanggalingan mo. And kung mawala ka, larga, habulin mo ang para sa'yo. Okay? I-like mo tong video na to, Leo, to activate itong pagkawala mo sa hirap at pag-abot mo sa kaligayahang gusto mo. Like. Okay? In your divine messages, you have balanced spirituality and practicality. Balansehin mo daw this time, Leo, yung pananalig mo sa spiritual mong religion and also your practical action. Kumbaga, para tong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung nananalig ka kay God, dapat uma-action ka din ng practical sa katuparan ng gusto mo. Another message, a time for healing. Yes, panahon na daw to para maghilom ka, most especially sa mga pinagdaanang mabigat from all of this toxic energy, no? Panahon na daw para unti-unting bumitaw, pagkatapos bumitaw, mag-adjust at maghilom sa lahat ng pinagdaanan. Okay? Kayang-kaya mo yan. You're a survivor and you are a go-getter. You will achieve your goal this time. In your divine messages, sabi dito, talagang lumarga ka na. Go on to a new journey. Tingnan mo siya. Yung nasa likod niya, mga bahay, di ba, mga building, mga castle, doon siya dati nakatira.
So, ready na siyang iwanan yung past niya. Yun yung symbolismo nito. Iniiwanan mo na yung past at lalarga ka na sa bagong adventure. So, make sure, Leo, na kung ano man yung mga bibitawan mo, iiwanan mo, huwag nang balikan. And continue ka na in your progress patungo sa katuparan ng dreams, katuparan ng pangarap, at katuparan ng bagong goal sa buhay mo. Sabi dito, huwag ka na mag-atras abante ha. Go forward because pag lumalabas po si Chariot card, ibig sabihin, isa yung malaking indikasyon that this time around, you will reach your success. Okay? The Chariot card, you have the Ace of Wands. Yes, bagong buhay ito. Bagong buhay. Kung gusto mo magbago daw ang buhay mo, kailangan talaga makapag-isip ka ng bagong plano, bagong diskarte, bagong idea. At yung idea na yan, dapat confident ka na i-execute at magdire-diretso ka sa journey na ito. For example, pangarap mo makapunta sa Japan para makapagtrabaho or kaya pangarap mong lumipat na ng public school dahil licensed teacher ka naman na. So yung idea na yan, panindigan mo, be confident, and take action. Charge forward so that it will come true and you will reach your success. Okay? Kasi narinig ko ready ka na daw. Okay? In your outcome yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fun, romance, celebration, and party. Yes, talagang i-celebrate mo yung pagkawala mo sa bigat na ito. Congrats po. Older man, meron daw po kayong matandang lalaki sa buhay mo, maaaring tatay, lolo, katrabaho, na kailangan mo daw kausapin, may concern daw sa kanya. Kailangan mo daw ipaunawa sa kanya yung isang bagay. Yun ang naririnig ko. Another message of club, someone will try to make you or do something against your will. Meron daw taong gustong ipagawa sa iyo yung mga bagay na ayaw mong gawin. So, kailangan talaga ikaw ay nagkasalita. Learn to say no. Most especially pag hindi mo kaya, okay? Huwag kang mahihiya. Another message of hand, in need of help, assistance, and guidance. Meron daw darating tulong sa'yo. Okay? Kung nahihirapan ka at parang feeling mo alone ka dito, huwag kang mag-alala. The help is coming for you. Ang outcome ni Leo for November 17 to 23, the Justice card. Yes, babalik na sa iyo yung hustisya, most especially sa mga masakit mong pinagdaanan. Ngayon, nakakawala ka na sa lahat ng bigat at i-end mo na yung suffering mo about something. Ito na yung simula ng bagong magandang aspeto ng buhay mo. Bumabawi na si universe sa lahat ng pinagdaanan mo in the past. Kung kumayod ka dati, nalungkot ka, nasaktan ka, umiyak ka, ito na yung moment mo to make something better. Hustisya. Kaya ngayon, bring back the balance in your life ha. Be grounded. Alamin mo kung anong gusto mo para tama yung hakbang mo. Sabi na yung spirit guides, hindi pwedeng hindi mo pinag-aaralan ng isang bagay. Dapat daw kada hakbang ay nire-research, inaaral, binubusisi para tama ang bawat action mo. Okay? Justice card is being clarified by the Knight of Swords. Yes, sabi rito, you will charge forward, most especially sa katuparan ng mga bagong bagay. Kung dati, parang hirap na hirap magkatrabaho, biglang boom, darating yung magandang balita na may bago ka ng trabaho. O kaya dati hirap na hirap ka makipagrelasyon, biglang boom, may maayos na estado ka na ng relasyon. So, things are changing in your favor. Ang importante dito, Leo, wag daw padalos-dalos ha. In every action, in every decision, in any bagay na kailangan mong pagsumikapan this time, timbangin daw muna at pagnilay-nilayan muna ha. Huwag magmamadali. Para alam mo yung consequences at magandang bunga ng ginagawa mo. Sabi dito, don't jump to conclusions ha. Aralin mo muna. Tignan mo munang mabuti before making a move. Okay? Para maganda yung bunga sa'yo. So Leo, ito po ang inyo November 17 to 23. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching Gandulo Leo. I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.